Okay, so welcome guys sa camera review ng V29e. So pag-uusapan natin lahat ng mga camera capabilities ng phone na to at kung saan ba talaga siya mag-excel. Sa photos ba talaga, sa video, lahat ng pag-uusapan natin. So sa ngayon, i-recap muna natin yung full specs ng kanyang camera. Okay, so yung kanyang main shooter guys ay 64 megapixels 1.8 aperture na merong OIS or Optical Image Stabilization. So by default talagang stable to. Ngayon, yung kanyang secondary camera naman ay 8 megapixels, 2.2 aperture na ultra-wide. Tapos yung kanyang selfie camera ay 50 megapixels, 2.0 aperture. Gusto ko lang bigyan ng commendation yung Vivo pagdating sa camera setup na ginawa nila dito sa V29e. Kasi karamihan ng mga phones sa ngayon kapag dalawa lang yung camera, yung isa doon, depth sensor pa. So, talagang halos di na natin magagamit yun kasi yung bokeh sa likod, pwede namang software based, di ba? Pero ang ginawa dito ng Vivo, imbes na depth sensor, ultra-wide. So, talagang magagamit natin. Talagang legit na dalawang camera. So, talagang napaka-practical. So, ang una natin pag-uusapan pagdating sa camera performance nitong V29e 5G ay yung mga outdoor photos. Sobrang trick na trick yung araw nung kumuha ko ng mga outdoor sample photos dito sa V29e. Kaya talagang nandun yung expectation ko na lahat ng photos na makukuha ko, maganda yung quality. Pero at the same time, napaka-challenging din kasi nga talagang tutok na tutok yung araw, halos walang building dun sa paligid. So talagang may challenge din, lalo na pagdating sa dynamic range. Halimbawa, itong building na halos nasa likod na ng araw, mabilis naman siyang nakapag-adjust kasi imbes na dumilim yung buong building, for the most part makikita nyo, talagang kitang-kita pa rin yung majority ng information. Ang maganda pa dyan, yung karamihan din ng mga ulap, hindi wash out. So pagdating sa ganitong klase ng senaryo, goods yung camera ng V29e. Next, kung depth of field yung pag-uusapan, makikita nyo yung puno dito na sharp, detailed, pero pagdating sa background, blurry naman. So, maganda yung separation ng foreground at background. Pero kapag wala namang kahit anong obstacle sa photo, tapos sobrang tirik pa rin ng araw, mapapansin nyo, pinapantay niya yung exposure. Kasi dapat dito sa photo may mga blown out parts na. Pero makita nyo lahat clear. Pagdating naman sa comparison ng ultra-wide, ng 1x at 2x zoom, natuwa ako kasi halos wala na akong makitang difference pagdating sa color production pati na rin sa exposure. Take note, halos yung sinabi ko. So, ibig sabihin, hindi palagi. Kasi minsan may difference ka pa rin mapapansin. Although, hindi pa rin ganun ka-noticeable. At in fairness, sa ultra-wide camera, ang ganda din ng dynamic range. Unlike sa ibang ultra-wide camera na natry ko, madalas pansin na pansin agad yung pagiging madilim ng mga subject sa ultra-wide camera compared sa main camera. So para sa akin, isa itong V29e sa may pinakamagandang ultra-wide camera sa price segment na to. Pero, ayoko kayong bigyan ng sobrang taas na expectation pagdating sa ultra-wide camera nitong V29e kasi baka pag nagamit nyo na ng person, akala ko ba sobrang ganda? Hindi ganun ibig sabihin. Laging yung tatandaan ng ultra-wide camera, lalo na sa mga Android phones, ay hindi ang main protagonist. Sidekick lang yan. Kaya dito sa V29e, expect nyo na mas noisy pa rin yung quality ng ultra-wide camera nito. Lalo na kung i-consider natin na yung kanyang ultra-wide camera ay 8 megapixels lang. Yung main camera, 64 megapixels. Ngayon, pagdating sa low-light photos, nagustuhan ko din itong V29e. Lalo na kapag ginamit natin yung night mode. Talagang madagdagan yung sharpness, madagdagan yung liwanag, kaya mas gumanda talaga yung low light photo. Meron din tinatawag na micromovie yung V29e sa kanyang camera app. So select lang natin yung micromovie tapos makakapamili na tayo ng mga presets para mabago yung effects, yung color grading. As in, madami kang pagpipilian. Depende sa content na gusto mong gawin. So pwede para sa food, pwede rin para sa travel o kaya sa pag-vlog mo. So malaking tulong para sa mga gagamit dito sa V29e sa vlogging, lalo na sa TikTok. Okay, next na pag-uusapan natin ay yung video recording dito sa V29e. Okay ba siya pagdating sa video recording? Check natin. Check muna natin yung kanyang camera application. So, pag tingnan natin yung video, pwede tayo mag-shoot hanggang 1080p. Okay, 1080p, 60 frames per second. Pwede naman. Pero kung gusto natin na merong stabilization, bababa siya to 30 frames per second.
Well, para sa isang 1080p video, okay naman yung quality, sakto lang naman, stable din. Lalo na kung gagamitin natin to habang naglalakad tayo. Pero, guys, yung video recording dito sa V29e ay hindi yung strongest suit ng phone na to. Mas okay pa rin sana kung meron tayong 4K video recording kasi lumampas na siya ng 15K. Pero again, kung pag-uusapan yung quality, not bad naman overall. Pero this goes to show na talagang sa photos mag-excel itong V29e at hindi sa video recording. Okay, next sa pag-uusapan natin ay yung kanyang Aura Light. Alam kong narinig nyo to before pero di-discuss ko pa rin. So para magamit yung Aura Light guys, halimbawa nasa photo mode tayo, pindutin lang natin yung flash, tapos makakapamili tayo syempre kung flash auto or flash on, at meron tayong additional na option yung Aura Light. Ayan, meron tayong makikitang ring dito, naliliwanag. Okay? So, pwedeng auto. Ayan, pwede siyang naka-auto or pwedeng tayong mag-adjust nung kulay. So, kuha lang ako ng subject dito para makita natin. So, for example, ayan, itong halaman. Okay? So, makikita ninyo, magbabago yung timpla ng kulay or yung temperature ng kulay. Ayan. Para talaga siyang ring light. So, malaking advantage to lalo na dun sa madidilim na mga lugar. Imbes na yung flash yung gagamitin natin kapag nagtitake ng mga photos, yung Aura Light na lang. Yung Aura Light na lang itong V29e. Kasi kapag flash yung ginamit natin, lalo na kapag halimbawa may event, tapos hindi ganun kaganda yung lighting, syempre, mapipilitan ka talagang gumamit ng flash nun. Kung flash yung gagamitin mo sa photos mo, ay naku, talagang magiging obvious yung pagka-shiny or pagka-oily ng mukha natin, ng skin natin. Ang malala pa dyan, kapag naka-makeup tayo, tapos may foundation tayo, kapag talagang sobrang lakas ng flash, lalo na yung mga flash ng phones natin, ay magiging obvious talaga. Pero kapag Aura Light yung ginamit natin, para kang may studio ring light na dala-dala, talagang mababalance niya yung brightness o yung tama ng ilaw, pati yung skin tone natin, mababalance din. So, check natin ang mga photos. So, makikita ninyo na talagang ang laki ng diferensya kung ikukumpara sa flash. Mas maganda yung timpla ng kulay ng balat natin compared sa flash. Tapos, yung mga unnecessary shadows sa mukha natin, maiiwasan din. Halimbawa, tingnan nyo to. Doon sa flash, makikita nyo yung pisngi ko, yung kabilang side ng pisngi ko, may shadow. Pero pagdating sa Aura Light, wala na. So, mas maganda talaga. So, kagaya na sinabi ko kanina, talagang mag-excel itong V29e sa photos at hindi sa videos. Okay, so sana nakatulong yung video na to para makita nyo kung ano talaga yung camera capabilities itong Vivo V29e. At again, tatanungin ko kayo kung sulit ba siya para sa presyo niya. Comment kayo dyan sa baba. Abangan nyo guys yung dedicated video natin para sa gaming performance itong V29e kasi merong additional features na inilagay dito yung Vivo para mas mag-enjoy tayo sa gaming. Okay, hanggang dito muna tayo. Para sa mutsaring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.